Mapapansin nyo, umilaw agad siya. Umilaw lahat. Tapos na natin gumawa ng KKA na CE30. Ngayon, next naman natin. Eto, kung mapapansin nyo, umilaw agad siya. Binuhay ko na siya. Para may highlight. Umilaw lahat. Yan, krill na CA16. Umilaw yung protect, signal, and then clip. Yung channel to, maaring good ito. Okay? Ngayon, ayaw na mag-off. Ngayon, ito yung mission natin for today's video. Krill CA16 all the way from, alam ko, Bulacan pa ito. By the way, shoutout and then maraming salamat kay Toto na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Sa totoo lang guys, 70% ang customer ko dito is mga Ilonggo. 30% is yung mga ibang lengguwahe na yun. And then, dati, nung kasagsagan ng krill, kapag meron kang krill 16, napakaangas mo na. Ikaw na yung malakas. Kasi hindi natin mapagpakaila na malakas talaga itong krill 16. Ngayon, ito yung babanatan natin. Anong pinakadahilan kung bakit umilaw yung mga clip, signal, and then protect? Maring may bumigay na fuse dyan. Kasi ang fuse niya apat to. 1, 2, 3, 4, 5. Negative, positive, low rail. Negative, positive, high rail. Yan, yung fuse na yan. Ngayon, kung bakit bumigay siya, siyempre may dahilan yan. Maaring sira yung pinaka-common, maaring sira yung power transistor. Okay, and then troubleshoot natin. Oh, yun lang. Ang kagandahan dito is buo yung channel, itong channel 2. Medyo may kalumaan na siya, oh. Pero sige lang fight Ngayon, kalasin natin tong channel 1, troubleshoot na natin. Nakalas na natin yung board ng channel 1. Ngayon, check natin yung fuse muna, kung buo or sira. Check ko muna. Dito okay, buo to. Apat to check natin lahat. Okay, buo din. Tapos buo din. Tapos tong panglas, okay, buo lahat. Buo lahat yung fuse Ngayon, dito tayo sa may fast recovery diode. Check natin kung may output na nasira. Ngayon, i-reverse na natin agad. So, naka-reverse tayo mataas yung resistance Huwag may sira dito. Double check pa natin mamaya yan. Okay, buo naman dito. Dito sa may low rail nya. Okay, buo rin. Tapos dito. Okay, buo rin to. Dito na side sa may high rail nya. Yan, check natin to. Angat natin tong bloke. Check natin yung output kung may sira. Naangat ko na to kaso wala akong makitang sira na output. Meron akong na-check dito, mukhang sira yung MOSFET nya. Ang problema nito sa MOSFET, mahirap pa naman maghanap nito. Yung rig nito. Buo siya Tapos dito, buo yan, di siya short. Yan yung shorted nyo. Sagad. Ito, parang sira yung 162. Sana hindi ito yung sira. Parang shorted siya Ay, MOSFET nga yan ng 162. Kapares niyan is K1058. Mga buo ito May kwan pa rin siya may kwan pa rin, may mataas pa rin continuity nyo. Angat ko nga muna to, yung 162 na to. Problema niyan, maghihirap maghanap ng orig niyan. Nakalas na natin yung K10 J162 pala ito. J162 yan dito. Ngayon, check natin yung resistance. Pero madalang na masira to Pag nasira naman, sakit sa ulo. Hirapan ka maghanap niyan. Ang pamalit. Bumaba nga siya Okay. Parang kuha na. Baka meron lang ditong leak na transistor. Parang buo naman siya Tapos, ikutin natin. Tapos, tingin ko natin, discharge. Tapos, check natin ulit.
Parang sira nga talaga. Parang sira din. Try ko muna maghanap nito. J162. Hindi ko makita yung sira niya. Yung MOSFET, yung 162 dito, sa ito good to eh. Yung channel 2 na to, kinuha ko, nilagay ko siya dito. Kasi parang pares lang din naman yung resistance nila eh. Nangyari, ganun pa rin. Kahit na hindi mo i-plug itong supply na to, ito yung pinaka high rail and then low rail niya, dito lang sa high voltage na high voltage na low ampere dito. Tapos indicator lang, wala, umiilaw pa rin lahat. Tapos na-check ko naman to, yung 6.8 tsaka yung 10K, buo naman to dito. Ang isa sa titingnan ko rito, baka itong biasing nito. Kailangan ko itong i-check. Or kailangan i-fix ko siguro kasi napalitan na iba na Ito yung sa kabila, stock pa to. Papapansin nyo, stock pa to. Ngayon, ikukumpara ko, kukunin ko yung resistance dito, tsaka ko i-apply dito, i-fix ko. Okay. Mahirap pa na. Mahirap din mag-troubleshoot ng ganito. Ginawa natin, Phoenix bias ko na nga siya, Kasi magkaiba yung value ng yung trimmer na nakalagay dito against dito. Kinumpara lang natin dito sa stock. Ngayon, wala pa rin. Wala pa rin nangyari. 150 ohms lang nga to. Tapos, meron ako nakita rito na resistor Parang, although, madalas ko rin to na encounter. Ito, pansinin nyo to. May reading siya, di ba? 68K to. 68K, 68K. Ito, 68K. Tapos, 4.7 yata ito 1K. Ito, pansinin nyo. Open itong isang 68 O, yan. Open siya, Kailangan makuha ka dito, magbusisi ka pag check. Sa pag-check ba? Ayun, open siya, Tapos itong isa, check natin. Ito, good tong isa, Ito, na-open itong isang 68. Ngayon, try natin palitan, tapos testing natin. Palitan ko na ng 68K. 68K, nakalagay, Ngayon, pansinin nyo. Ito, guys, ganyang sira lang. Kung hindi kayo matyaga mag-trace dyan, mangangamuti kayo dyan, Sa totoo lang. Ngayon, try natin yung resistance. Ito siya, Yan. 5 band siya. Ngayon, dapat ganito yung resistance niya. Dapat ganyan, May gagalaw siya, Ito, wala nang magalaw dyan, Wala, di ba? Ngayon, itaas natin na 1K. Ayan, para mas gagalaw pa siya ng mas mataas. Dapat ganyan, Ito, wala na to. Hindi gumagalaw yan. Open. Open siya, Ngayon, dito naman sa may biasing niya, try kong ihalin tulad na lang dito sa kabila. Kasi ito, working to Para bago ko siya isampa dyan or i-testing, na ibalik na natin. Yung fixed bias na ginamit ko is 151 lang. 151 ohms lang yan. Ayun, Yan, 151 ohms. Ang design nito, guys, is zero bias. Magkakaroon ng biasing to once na mayroon ng signal or may audio na. Okay, may masukat ka dito sa may drive niya. Pero dito, sa output, wala ka masukat niyan. Kaya ginaya lang natin yung resistance ng nandyan sa dito. Okay? Ngayon, lang natin sana maging normal na to. Okay, hindi pala naka-plug. Excited masyado Tapos ito may nakaharang Shoutout sa may-ari nito na galing Sambales pa ito. Kakababa lang. Ngayon, okay, ayun siya wala na yung kanya wala na yung signal and then clip protect na lang na iwan. Tayo natin kung baba yan, bumaba na siya. Meaning normal na. Nang dahil lang sa saan na ba yun, nalaglag yun doon, yung 68K. Normal na siya, 68K. Wala tayo masukat na biasing dito. Although okay na yan, goods na yan. Ginaya naman natin yung sa may kabilang side Maglalagay na lang ako ng audio. Tingnan natin kung may audio na siya. Tapos, saka natin i-fix din ito. Nasimulan na natin, na-fix na natin yan i-fix din natin ito. Nang dahil lang sa isang resistor Akala ko pa kanina, sira pa yung hindi kasi duda kasi ako Kaya tinanggal ko nandito. Yan hindi ko pa naibalik Yung J162 Siyempre, kailangan
i-kuan mo rin, i-sure ball mo kung talagang sira eh. Kung ikakalasin mo, yun, yung nandito, nalagay ko dito sa kabila. Yung kabila na yun, good yun. Resistor lang yung nakadali. Ayan, nagkalagay na tayo ng speaker and then audio input. Ayan o, isang speaker lang muna. Tapos input natin, ayan, yung laptop natin gumagana yan. Nakarang itong Joson tuloy oh. Ngayon, may audio na oh. Di ba? Sa totoo lang guys, yung resistor na yon, pag di nyo kabisado yun or di nyo kabisadong i-check ba, mangangamuti kayo dyan. Ako, kabisado ko na yan eh. Na although, siyempre, nag-focus din muna ako dito. Pero, kaya nga alam ko na pupuntahan ko rin doon eh. Yung 10K, yung 6.8. Tapos yung mga nakapaligid ng mga 68K, madalas na open yan dyan. Or minsan yung 470 or 4.7 yun. Ayan o. Okay na, goods na. Ngayon, ang gagawin ko ay pasadahan ko na rin yung isa. Ito, i-fix na rin natin tong isa. Good naman yan eh, fix lang tapos sabay linis na. Channel 2 na ulit ito. Yan, malinis na siya oh. But kahit dito malinis na eh. Yung surroundings niya is medyo malinis na. Yung mga puti-puti, wala na tayong magawa dyan. Pero yung mga agyo or alikabok, wala na, natanggal na. Ngayon, yan oh, fix bias natin oh. 150. Yan, 150 ohms lang, katulad din sa isa. Okay? Yun lang, wala na tayong gagawin dyan or wala na tayong ibang gagalawin. Kundi, okay, goods na yan. Kahit nga dito pala, parang napalitan na rin nila ito. Oh, iba na yung kulay oh. Na sa totoo lang guys, sakit ng kwan talaga yan. Yung ganitong klaseng design, kapag nag-clip protect, double check nyo yung mga 68 ohms. Okay, 68K ohms. Tapos itong 6.8, tapos yung 10K. Yan, yun yung mga double check nyo. Tapos yung supply dito, yung high voltage na low ampere, nasa around 240 volts. Yan dapat i-check nyo. Dahil ito pala, binalik na natin. Yung 162. Akala natin kanina sira eh. Na goods naman pala. Siyempre, double check lang natin. Ngayon, balik natin to. Naibalik na natin yung dalawang channel. Yan, naitalik ko na rin oh. Malinis na. Ngayon, naglagay tayo ng speaker, dalawa. Yan, dalawang speaker, tapos dalawang input. Laptop natin gumagana. Tapos, naka 220 tayo. Yan, naka 220 oh. Wala na yung bulb natin. Wala na yung laman ng bulb natin doon. Naka 220 tayo. Nakarekta na to. Okay, naka-normal mode na. Yun oh. Pero sa totoo lang guys, kanina, kinabahan ako na akala ko sira yung J162. Alam niyo kung bakit? Wala na akong J162. And then, kung umorder ka man yan sa online, minsan peke, sira. Or mataas yung bias niya. Ayan oh. Ayan oh, goods na oh. Phoenix natin yung bias nun ah. Yan, hanggang dito na lang ah. Gintik na dahil sa kon lang na yun eh no. Dahil sa isang resistor lang, akala mo buo. Kasi hindi naman sa sunog eh. Wala namang indikasyon na sunog. Nangyari is na open lang siya. Siguro sa sobrang init o kasi kung init naman, dapat mangingitim. Pero nakapagtataka, bakit na open siya? Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ideya ulit ako sa inyo, sa mga kapwa natin teknisyan ng baguhan, kung paano mag-repair ng Krill na CE16 na umilaw lahat. Clip, signal, protect. Ayan. Good yung channel 2, channel 1. Either, alin sa dalawa na yan yung sira niya. And sir ng taga Bulacan. Bali, okay na tong unit ma. Maraming salamat ah. And then, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe ng YouTube natin. Subscribe ka, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.